Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay magsisimula na tayong talakayin ng Born to Shine. Kung nais ninyong mapanood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English at ipagpatuloy ang inyong suporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang gabing iyon ay hindi lamang tungkol sa mga pangarap, kundi sa presyo na kailangang bayaran para sa mga ito. Isang gabi ng tagumpay, isang debut na puno ng ilaw, sigawan, at palakpakan. Ngunit sa likod ng makukulay na entablado, may pusong dahan-dahang nababasag. At ang pinakamasakit, hindi galing sa mga karibalang sugat, kundi mula sa mga taong nagsasabing sila ang magpoprotekta. Nagsimula ang lahat sa engrandeng debut ng bagong girl group na Yumi. Ipinakilala sila na parabang sila na ang susunod na mamumuno sa industriya. Palakpakan, hiyawan, nakakasilaw na mga ilaw, lahat ay kahanga-hanga. Ang kanilang mga kanta ay puno ng pag-asa. Bawat liriko ay hinugot mula sa lalim ng buhay. Lalo na si Jennie, tahimik, determinado, hindi sanay sa spotlight, ngunit bawat galaw ay may bigat at emosyon. Nang sabay-sabay umawit ang audience ng We Shine, We Rise, hindi na yun basta performance, isa itong deklarasyon. Ngunit habang mas maliwanag ang spotlight, mas madilim ang anino. Pagkatapos ng performance, nagpakilala ang mga miyembro. Karaniwang idol introductions, puno ng saya at fan service. Biglang nagbago ang atmosfera nang tanungin ng isang reporter, dapat bang piliin ng fans si Megan o si Jennie? Simpleng tanong, ngunit sa mundo ng idols, ang favoritism ay parang apoy. Maliit sa simula, ngunit kayang sunugin ang buong grupo. Dito lumitaw ang bawat personalidad. Si Megan ay direkta, mayabang, sanay sa atensyon. Nagbiro siya ang pinakamaganda at pinakatalented. Sa unay nakakatawa, ngunit may katotohanan sa ilalim nito. Si Jennie naman ay iba. Hindi niya pinili ang sarili o si Megan, kundi ang buong grupo. Kaya siya ang naging leader, hindi dahil sa kanta o kasikatan, kundi dahil alam niya kung gaano kapanganib ang inggit sa loob ng isang team. Sinabi ni Jennie na ang ganitong tanong ay nag-uudyok ng digmaan sa fans at pagkakawatak-watak ng mga miyembro. Bakit pipili ng isa kung pwedeng mahalin ng lahat? Ngunit ang pinakamasakit, habang nagsasalita siya ng pagkakaisa, may isang tao na sa backstage ay nagbabalak na siyang pabagsakin. Ito ang klasikong imahe ng industriya ng aliwan. Ngiti sa harap ng kamera, ngunit may mga patalim na nakatago sa likod. Pagkatapos ng event, mataas ang emosyon. Umiiyak sa tuwa ang mga coach, para bang nagbunga na ang buwan ng hirap. Ngunit sa likod ng palakpakan, nagsisimula ng mabuo ang mga bitak. Mga bitak na balang araw ay sisira sa grupo. Sa unang pagkakataon, ipinakita ng mahigpit na coach ni Jennie ang kanyang malambot na panig. Inamin niyang pinaalala ni Jennie kung bakit minahal niya ang musika noon. Sa loob ng maraming taon, puro higpit lamang siya, nakalimutan ng puso sa likod ng pangarap. Iyon ang pinakamakapangyarihang sandali. Sapagkat minsan, ang mga batang nangangarap ang nagpapaalala sa matatanda kung paano muling mangarap. Ngunit hindi lahat ay emosyon. May bahid din ng romansa. Isang awkward na sandali, isang simpleng yakap ng pagbati na nagpasaya sa buong grupo. Tahimik si Jennie, ngunit halata ang kanyang pamumula. Ang sandaling iyon ay tila huling payapang eksena bago ang tunay na unos. Sapagkat habang ang mga bata ay lumulutang sa saya, ang mga matatanda ay nagbabalak na. At sa kadumilimang kwento, sa isang pulong, lumabas ang pinakamahalagang revelasyon. Ayaw nilang malaman ng publiko na anak ni Minchi si Jennie. Bakit? Dahil ang pangalan ni Minchi ay konektado sa mga iskandalo, demanda at sirang reputasyon. Ipinakita nito kung gaano kalupit ang industriya. Hindi sapat ang talento o kabutihan. Ang maling apelyido ay nagiging krimen. Lumaban si Jennie, nagsikap si Jennie, ngunit dahil sa nakaraan ng kanyang ina, nais nilang alisin siya sa entablado. At ang pinakamasakit, wala pang alam si Jennie
Ang gabing iyon ay dapat naging pinakamasaya para kay Jenny, ngunit naging pinakamalupit. Ng buong komunidad ay handang salubungin siya bilang isang bayani. Umiiyak ang kanyang ina, sapagkat hindi siya pinayagang pumasok sa debut ng sariling anak. Isipin mo, lahat ay pinayagang makita ang kanyang anak, maliban sa kanya. Doon tuluyang nabasag si Minchi. Hindi siya umiyak dahil hindi siya sikat o dahil siya'y binaliwala. Umiyak siya dahil bilang ina, tinanggalan siya ng karapatang masaksihan ang pinakamahalagang araw sa buhay ng kanyang anak. At iyon ang simula ng walang awang komprontasyon, sigawan, akusasyon, halos pisikal na banggaan. Sinubukan ng mga gwardiya na alisin siya at siya'y sumigaw. Walang may karapatang agawin ang kanyang anak mula sa kanya, ngunit walang nakinig. Sapagkat sa mundo ng makapangyarihan, imahe ang lahat, hindi damdamin. Maaari mong tuklasin pa ang pagkakaisa ni Jenny, ang pagmamataas ni Megan, ang pagluha ni Minchi, o ang kalupitan ng industriya na nagbago sa gabing dapat sana'y puno ng saya. Ang gabing iyon ay hindi lamang tungkol sa pangarap, kundi sa presyo ng bawat tagumpay. Hawak ni Jenny ang tropeyo ng tagumpay, ngunit ang kanyang puso ay nabasag sa bigat ng katotohanan. Narinig niya ang lahat, bawat salita. Kaya't direkta niyang tinanong si Monica kung bakit hindi pinayagang pumasok ang kanyang ina. Ang sagot ay malamig na parang yelo. Ayaw nilang madikit ang pangalan ni Jenny sa kanyang ina. Dahil para sa kanila, masisira ang Yumi, malalagay sa panganib ang buong grupo. Doon lumitaw ang takot ni Jenny. Hindi dahil sa posibilidad na mawala ang kanyang karera o fans. Ang kinatatakutan niya ay ang pagpili, pangarap o pamilya. At iyon ang pinakamahirap na laban. Sapagkat kung pipiliin niya ang grupo, para bang itinatakwil niya ang ina. Kung pipiliin niya ang pamilya, mawawala ang pinaghirapan ng 5 miyembro. Ang pinakanakakatakot ay nang diretsyong sabihin ni Monica, kung hindi siya papayag, ilalantad nila ang issue sa publiko. Sisirain nila hindi lamang ang grupo, kundi pati ang kanyang ina. Ang tunay na kontrabida ay hindi may hawak ng baril, kundi nakangiti habang nagbabanta. Corporate manipulation, emotional blackmail, at ang pinakanakakatakot, lahat ito'y nakabalot sa maskara ng professionalism. Pag-uwi, hindi na napigilan ni Jenny ang emosyon. Sumabog ang lahat. Si Minchi, nasugatan na ang pride, lalo pang nabasag ang puso. Tinanong niya si Jenny, "Ikinahihiya mo ba talaga ang iyong ina?" At gaano man ipaliwanag ni Jenny, sa puso ng isang ina, iisa lamang ang iniisip. Itinago siya ng sariling anak. Ipinakita nito na minsan, hindi sapat ang pagmamahal upang ayusin ang lahat. Minsan, may mga sistemang mas malakas kaysa sa pag-ibig. Natapos ang gabing dapat, sana'y pinakamasaya para kay Jenny sa katahimikan. Walang fireworks, walang selebrasyon, katahimikan lamang. Isang katahimikan na nagbabala ng paparating na unos. Sapagkat mula sa gabing yon, may nabasag sa loob ni Jenny. Hindi lamang tiwala, hindi lamang saya, kundi ang mismong dahilan kung bakit siya nagsikap makarating sa entablado. Paano siya ngingiti sa harap ng milyon-milyong fans kung ang sariling ina ay umiiyak sa labas, ipinagkakait na makapasok? Habang tahimik na umiiyak si Jenny sa sulok, ang iba ay kalmadong nag-uusap tungkol sa image management. Para bang walang pamilyang gumuho. Para bang lahat ay business strategy lamang. At doon lumitaw ang pinakanakakatakot na katotohanan. Sa mundo ng entertainment, hindi sapat na maging tao. Kailangan maging produkto. At kung may mantsa ang produktong yon, buburahin nila. Kahit pa ibig sabihin, nito'y itakwil ang sariling dugo. Sa loob ng Yumi, nagsimulang maramdaman ng ibang miyembro ang kakaibang tensyon. Hindi nila alam ang buong katotohanan, ngunit ramdam nila ang unos sa loob ni Jenny, lalo na si Megan. Sa unay tila kumpiyansang bata lamang, mayabang, mahilig sa atensyon, ngunit hindi siya hangal. Mabilis niyang nararamdaman kung may mali.
At tahimik niyang minamasdan si Jenny, ang leader na laging matatag, ngayoy unti-unting nawawala ang liwanag sa mga mata. Mula roon, lumaki ang hinala at takot sa loob ni Jenny. Sapagkat sa isang girl group, kapag bumagsak ang leader, damay ang buong team. Habang lumalalim ang gabi, lalong sumakit ang sugat ni Minchi. Hindi niya matanggap ang nangyari. Isipin mo, buong buhay niyang sinamahan ng anak, nasaksihan ng pangarap, ang hirap, ang pag-angat. At sa araw ng tagumpay, siya'y tinuring na kahihiyan. Hindi iyon simpleng sampal, mas masakit pa. Naging mapanganib ang emosyon ni Minchi. Ang sakit ng isang ina ay maaaring maging galit, at ang galit ay maaaring sumabog sa anumang direksyon. Ngunit ang pinakamasakit, si Jenny ang nasa gitna. Kapag sinubukan niyang unawain ng management, umiiyak ang ina sa harap niya. Kapag pinoprotektahan niya ang grupo, nararamdaman ni Minchi na itinatakwil siya ng sariling anak. Ipinakita nito na minsan, ang tunay na kontrabida ay hindi tao, kundi ang sitwasyong pumipilit sa iyo na pumili kung sino ang masasaktan. Sa labas, may mga matang nakamasid, nag-e-enjoy sa pagbagsak. Marami na ang galit kay Minchi, naghihintay ng kanyang pagkadapa. Isa na roon si Dara. Tahimik, ngunit parang ahas na naghihintay ng tamang sandali. Habang nakatuon ang lahat sa debut ng Yumi, mas interesado si Dara sa sikreto ni Jenny. At iyon ang lalong nagpalala ng panganib. Sapagkat habang mas itinatago ang isang lihim, lalo itong nagiging mahalaga. Habang lumalalim ang gabi, kumalat online ang mga clip ng debut ng Yumi. Milyon-milyong views, trending, fans na nagdiriwang, fancams, edits, shipping videos, agad na lumabas. Mabilis gumalaw ang internet. Ilang oras lang mula sa pagiging walang pangalan, naging viral sensations na sila. Ngunit alam ng lahat, habang mas mabilis ang pag-angat, mas malupit ang pagbagsak. Iyon ang kinatatakutan ng management. Hindi nila iniisip ang sakit ni Jenny. Ang iniisip nila ay ang pera. Kaya habang umiiyak si Jenny, sila ay nakatuon sa damage control. Malamig, kalkulado, halos walang pagkatao. Nagbago si Jenny. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno lamang ng lungkot, kundi ng hinala. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang mundong ito ay hindi lamang tungkol sa pangarap at pagkakaibigan. Gaano ka man kabuti, gagamitin ka. Lumaki ang presyon at nagsimulang mabuo ang mga bitak sa loob ng Yumi. Sapagkat walang problemang kayang itago habang buhay. Darating ang araw na may makakakita, may magtatanong. At kapag ang isang miyembro ay nagtatago ng sakit, damay ang buong grupo, ngunit hindi pa doon natapos. Habang pinipilit ni Jenny na protektahan ang pamilya at ang grupo, mas mabibigat na katotohanan ang lumitaw. Marahil hindi lamang pangalan ng kanyang ina, kundi ang buong nakaraan ng pamilya ang ugat ng problema. At kapag lumabas iyon, hindi lamang karera ang mawawasak, kundi ang mismong pagkakakilanlan na itinayo niya. Sa isang iglap, maaring gumuho ang kanyang buong pag-iral. Gabing iyon, nakatayo sa harap ng salamin, hindi na nakita ni Jenny ang idol leader ng Yumi. Nakita niya ang isang anak, unti-unting nawawala sa pagitan ng pangarap at konsensya. Lalong bumigat ang kwento. Hindi na ito tungkol sa debut, hindi na tungkol sa kasikatan. Ito ay tungkol sa isang dalagang pinipilit ngumiti habang gumuho ang kanyang mundo sa loob. At ang pinakamasakit, kailangan niyang ipakita ang basag ng ngiti sa harap ng kamera. Maaari mong pagnilayan pa ang unos sa loob ni Jenny, ang kamalayan ni Megan, ang sugat ni Minchi, o ang pagmamasid ni Dara upang makita kung paanong ang marupok na debut na ito ay unti-unti nang nagiging larangan ng digmaan. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.